Yan na mga kapatid, magandang gabi po sa lahat at narito naman po ako at mag-uumpisa na ng ng pagre-ritual. Gawa nung ipagpaumanhin po ninyo ako at ako po ay kakatapos lang magamot ng online sa sa taga Maynila online healing po. Ayan. Kinalas ko na lang at di ko na lang pinasampa. Manggagamot din pala ang nagbibigay ng karamdaman sa kanila. At itatapi ko yan kung wala akong gagawin bukas, itatapi ko yung about sa manggagamot. Ayan, at mag-uumpisa na tayo na sindihan ang mga kandila. Ayan, mga kapatid. Para maganda po ang ang pagsisindi natin. Yan po ay dilaw, blue, red, violet, pink, tsaka green. Yan po. At incense stick mga kapatid. Yan po ay gagawin natin sa mga OFW na humihingi sa atin ng tulong. Yan. At ito na, sisindihan na natin. Yan. Kasi po mga kapatid, ang pagre-ritual po, hindi po ang pagre-ritualan, sasabihin ko sa inyo, hindi po nakukuha sa isang ritualan yan mga kapatid. Lalong-lalo na po kung ang gayuma ay taon na. Yan, sana maintindihan po ninyo ito. Hindi po minamadali ang ritual. Hindi po tumatalab ang isang ritual kung kulang po sa paniniwala ang isang tao, kung wala pong tiwala ang nagpagawa sa gumagawa, ay hindi po tumatalab ito mga kapatid. Dahil po, din po yan mga kapatid. Ang sasabihin ko, ang ritual po ay nababaklas. Depende po kung depende sa tagal. Kunyari matagal na, 3 taon na yon na ginayuma yung kaya naghiwalay kayo sa gawa ng gayuma, ay hindi po madalian ang pagbaklas. Hindi po tayo Panginoon, hindi po tayo Diyos na sa isang ritualan o isang dasal lang natin sa ating Panginoon na nasa taas ay babalik agad ang inyong pamilya. Mali po yun. Sana maunawaan po ninyo mga kapatid. Yan, kasi po may po yan. May pagtitiis po ang pagre-ritual. Di po basta-basta ang pagre-ritual. Dahil pag once na magkakamali kayo nito, ay meron itong balik mga kapatid. Hindi po basta-basta nagre-ritual lang kayo, ay sige lang, ritual lang kayo ng ritual na hindi niyo alam ang pamamaraan. Kasi ang ritual ay may pamamaraan. Yan po. Bakit nga daw po ako gumagamit ng kandila? Ayan. Kasi po ang kandila po mga kapatid, yan ang importanteng bagay pag tayo ay nagdadasal. Dahil kumbaga po mga kapatid, yan po ang antena natin sa ating Panginoon. Yan po, kumbaga po, ito po ang kandila na ito. Sila po ang sila po ang gumagawa ng para magkaroon tayo ng komunikasyon. Yan, para makapag-communicate tayo sa ating Panginoon. Kailangan natin ng kandila. Kumbaga itong kandila na ito ay nagsisilbing antena ito para magkaroon tayo ng koneksyon sa nasa taas upang kalugudan at pakinggan ang ating kahilingan mga kapatid. Yan. Kaya minsan may mga kapatid, hindi natin masisi kung hindi natutupad ang ating hinihiling sa ating Panginoon dahil kaya hindi ito natutupad mga kapatid dahil meron itong dahilan. May dahilan ito mga kapatid. Kaya hindi sa sinasabi ko, hindi lahat ng bagay ay nasusunod mga kapatid. Hindi lahat ng bagay ay napapakinggan ng ating Panginoon. Kaya may mga bagay na hindi binibigay ng ating Panginoon, ng ating kahilingan ay hindi natutupad dahil po meron pong ang Panginoon niya mga kapatid, mayroon pong ibig sabihin. Yan, na kapag hindi natutupad ay mayroong hindi karapat dapat sa iyo ang isang tao.
maaring may nakalaan sa'yo na hindi karapat-dapat sa'yo. Ayan, ang pamamaraan dyan. Kasi, nakadepende yon mga kapatid sa pagsasagawa ng ritual. Dapat po ang nagpapagawa nito ay buo ang paniniwala, mga kapatid. Hindi ako yung tao na nagre-ritual na about sa pagpapabalik ng pamilya ay hindi ko pinapakita. Yan po ang katotohanan. Ito po mga kapatid, kaya ko pinapaikot itong incense stick mga kapatid para ito ay pangselyo mga kapatid, pangselyo yan. Pangselyo yan mga kapatid ang dapat diyan. Kasi nung simulang naging manggagamot ako mga kapatid ay natutunan ko lahat mga kapatid. Ang pagre-ritual, dalawang uri po ang pagre-ritual. May ritual na mabuti, may ritual na masama. Kaya po ang aking mga ginagawa lang dito ay mga pangkabutihan lang po mga kapatid. Yung pagpapabalik ng nagkahiwalay o nagkasira ang pamilya, yan lang po ang kaya kong gawin. Nagki-cleanse din po ako ng mga bahay. Ayan. Nagtatanggal ako ng mga elemento. Ayan. Nagpapaalis ng mga elemento sa bahay. Yan ang mga ginagawa ko mga kapatid. Nagtatanggal ng malas. Nagre-ritual ako about sa business. Marami mga kapatid ang marami akong alam sa pagre-ritual na sa mabuti. Pero pag masama mga kapatid, hindi ako tumatanggap ng offer. Kahit milyon pang ibayad nyo sa akin, ayaw ko ng ganun. Ayan lang. Ritual sa business. Ayan, sa family, sa kahilingan, sa trabaho. Yan po sa pagpapaano po ng exam. Marami na po ako natulungan mga kapatid. Kahit tanungin ninyo, kahit mag-comment dito yung mga ginawan ko ng ritual o humingi ng tulong sa akin na about sa ritual na makapasa. May mga tinulungan akong teacher na nakapasa sa board exam. Totoo yan mga kapatid. Meron akong doktor na napapasa sa board exam, na nag-take na board exam na malabong pumasa. Hindi ako pumapalya mga kapatid na lahat ng mga napapagritwalan ko na sa ikabubuti mga kapatid ay napapakinggan ng ating Panginoon mga kapatid. Totoo, sasabihin ko sa inyo, hindi ako perfectong tao. Makasalanan din ako dati pero binago ako ng Yan po ang aking mga kapatid. Pag sa kabutihan gagawin ko mga kapatid, pero pag sa kasamaan ay exit tayo dyan mga kapatid, dahil ayaw ko na sa huli mga kapatid magsasaper ako sa paggawa ng ritual sa kasamaan. Ayaw ko na ang aking pamilya ay magdurusa yan dahil sa karampatang bayad. Ayaw ko ng ganun mga kapatid. Yan po mga kapatid, napakaganda po ng ng kandila. Yan, sa mga nagpagawa sa akin ay hindi po kayo mabibigo ma'am, mga sir. Yung mga ipinadala nyo sa akin, yan, sa mga OFW na nagpadala sa akin upang bumili ng mga gamit o sangkap sa pagre-ritual, ay binibili ko po yan ng mga sangkap mga kapatid para gagamitin sa pagre-ritual. At ako po ay nagpapasalamat din sa nag-donate sa akin ng pambili ng kandila. Di ko nasasabihin na kung sino siya. Ay ako po ay nagpapasalamat at narito na po ang mga kandila na ibinili ko sa online. Ayan po. Iba't ibang kulay din po yan mga kapatid ang ibinili ko. Ayan. At sa mga nag-donate sa akin, sa mga nagpapagamot sa akin, hindi po ako sasabihin nila na naniningil ako ng libo. Hindi po ako naniningil ng libo sa gamutan. Donasyon lang po ang hinihingi ko. Hindi po ako naniningil ng libo. Ayan, yan ang sinasabi na naninira yung iba. Libo daw yung ko ng pag naniningil ako sa gamutan, libo. Mali po yun. Kahit tanungin mo yung ng mga ninyo yung nagpapagamot dito sa akin, di po ako naniningil. Yan ang sasabihin ko dito sa
sa video na ito. Yan. At ano mga kapatid, totoong naniningil ako sa pangontra. Yan, dahil ang pangontra, bili ko yung sangkap, yung panghalo diyan, yung mga orasyon na isinusulat ko diyan ay mga kapatid, ay ginagawa ko po 'yan. Kaya po ang pangontra po talaga ay may kamahalan. Yan. Pero sa sa gamutan, donasyon lang ang hiningi ko. Yan, napakaganda mga kapatid. At hihintayin na lang natin hanggang maubos. Ganyan magritual ang mga yung mga totoong mga manggagamot. Hindi yung sa una lang daw, ang sabi ng ibang nagpapagawa sa akin, sa una lang daw nila pinapakita ang kanilang mga nire-ritual. Kaya minsan nawawalan sila ng tiwala sa kasi hingi lang ng hingi, ganto ganyan. Hingi sila ng pera hanggang sa nakakagastos na ng 50,000. Mali yung ganun. Kasi pag nagserbisyo tayo sa tao, paglingkuran din natin sila ng maayos. Yan ang ko sa iba, sa mga papayo ko sa mga ibang tao. Di ko nila lahat, pero meron talaga mga loko-loko din na ginagamit ang pangalan ng nasa taas para pagkapirahan. Yan yung nangyari sa isang client ko. Siya rin yung gumagamot, siya rin yung nagbibigay ng sakit, nagpagamot sa akin ngayon. Ayun dun, ewan ko Diyos na ang bahala sa kanya. Kung ano man ang mangyayari ay di ko na di ko na sagutin yun. Ang importante, napagaling ko ang aking mga pasyente na lumapit sa akin ng tulong. Ayan. Yan lang dito mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.